So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito po yung pinaka-last topic natin, no? At ito po, request ko po sa inyo. So, sa replay, ibabagsak ko po yung link ulit at ngayon, sa mga nakakapanood ngayon ng live stream, ito po yung link. Yung nakasulat po sa screen na yan. Okay? So, ngayon, ito po ay petition para po pigilan yung pagkakaroon po ng asylum ni Harry Roque. Okay. So, sa ngayon, nung ginagawa ko po itong slide na to, meron na pong 16,000 na tao ang gumawa po ng petisyon para po harangan yung pagtanggap ng asylum ni Harry Roque sa Netherlands. And by the way, ngayong oras mismo, refresh ko siya kung ilan na ba. Oh, so nadagdagan na siya lang siya ng 100. Teka lang ha. Ano natin? Patayin natin. So ngayon, ito siya ngayon. Wait lang ha. Ito. 16,600. So sana po gawin natin itong 100,000. Para po makita rin po ito ng gobyerno ng Netherlands na tayo po mga Pilipino ay pinipigilan po natin na magkaroon po ng asylum si Harry Roque at harapin niya po kung ano man yung mga asunto niya dito sa Pilipinas. Kasi po, hindi po asylum po ang ginagawa ni Harry Roque. Pagtatago po yun. Di ba? So, mamaya po sa team replay, papakita ko po yung link ulit sa baba. Ipipin ko po sa comment section at saka sa details po ng video. So ngayon, explain natin ito kung bakit kailangan mangyari ito. Kasi una sa lahat ng kababayan, mayabang po kasi si Harry Roque. Sobrang yabang niya kasi. Hindi porket na may alam siya sa batas, kaya niya tayong gaguhin. Okay? So ngayon, ito. Ayan eh. So meron po kasi nagpetisyon. So ito si Joel Cruz ata to. Joel Vega. Joel Vega. Okay? So basahin po natin yung petition niya, no? So, ito. Ito po kasing balita na pinagyayabang po ni Harry Roque. Ito, panoorin natin to ha. Saan na ba yun? Ito. Spokesperson Attorney Harry Roque na meron na siyang sertipikasyon bilang ganap na asylum seeker ng the Netherlands. Sa social media, ibinalita ni Roque na hinihintay niya na lang ang paunang panayam sa kanya bilang bahagi ng proseso nito. Dahil dyan, hindi na raw siya basta-basta mapapabalik sa Pilipinas kahit maghain pa raw ng arrest warrant o extradition ang ating gobyerno sa kanya. Wala na rin daw siya sa The Hague matapos siyang kalasin sa legal team ni dating Pangulong Duterte. Dahil dyan, may buwelta naman agad ang Malacanang. O, diba? So, mayabang si Harry Roque, mga kababayan. Nagmamalaki niya na hindi na raw po siya pwedeng mahuli kasi nga daw po, meron na raw po siya application ng asylum. Hello po, si Marikit, maraming salamat, no? Thank you po, no? Kay Lori Mamawag. Ang point dito, mga kababayan, hindi po totoo yun. Sinungaling ka talaga. Bakla ka na nga, sinungaling ka pa. Paano hindi ka uhulihin? Application pa lang yun. Hindi pa approve. Kita niyo, di ba? Ganyan po tayo niloloko ni Harry Roque matagal na. Oh, at ang point dito, mga kababayan, kung kayo mga taga-Netherlands, kayo ba papayag ba kayo? Na kasi po sa Netherlands, mga kababayan, malaki po yung tax dyan. Kayo ba papayag ba kayo na parte ng tax ninyo gagamitin para kupkupin si Harry Roque sa Netherlands? Papayag ba kayo ng ganon? Mayaman yan eh. Ang daming pera niyan eh. May bahay sa Baguio yan eh. Doon nga nahuli yung mastermind ng Pogo, di ba? Oh. So ngayon ito basahin natin itong mga sinulat ng ng gumawa ng petisyon. Ayun, kung meron po kayong time, mga kababayan, pumirma po tayo online diyan po sa petition para harangan po yung asylum ni Harry Roque. Di ba? Panawagan po natin 'yan. So sabi dito, no, Harry Roque applies for asylum in the Netherlands, di ba? So bla bla bla, at least you get the point, no? So sabi dito, okay. Sabi niya, ang hinihintay ko na lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po ay kabahagi ng application process. Kapal ng mukha, porket may pera, di ba? Roque suddenly emerged in The Hague last week when so whatsoever, no? So ngayon, ang problema kasi ni Harry Roque, mga kababayan, ito. Ang problema ni Harry Roque, noong September kasi,
the Quad Committee cited Roque in contempt and ordered his detention after he refused to submit documents that would justify his increased wealth amid the investigation into Pogo. So si Harry Roque, mga kababayan, yumaman po dahil po sa Pogo. Ayan po ang aligasyon ng Quadcom noong 2024. Yung link, ito ulit yung link. Ito ulit yung link. Yan. Yan ulit. I-save nyo na lang yung link. Yan ulit. Ipin ko nga yung link. Pin natin. Ay, hindi ko mapin. Sorry. Basayan yung link, di ba? So, ang point dito, mga kababayan po kasi, napakasimple lang naman po ng kaso ni Harry Roque. Kailangan niyang sagutin kung bakit actually, hindi nga dumoble eh. Kung bakit bakit naging overwhelming at bumulusok yung yaman ni Harry Roque kung kailan po kasagsagan ng Pogo. Ayun lang po ang hinihingi po ng Quadcom, mga dokumento. Mga dokumento ng transaksyon niya sa mga ari-arian niya na may kinalaman po sa Pogo. Napakasimple lang nun. Kung wala kang kinalaman sa Pogo, ipapakita mo po yung mga dokumento po na yan. Pero imbis po na ipakita po sa taong bayan, yung mga dokumento po na yun, ang ginawa po ni Harry Roque, tumakas po. At ngayon, ang kapal ng mukha, na kahit siya po ay mayaman, ang daming pera, ang daming kinita sa Pogo, di umano, ngayon, gagamitin niya pa yung pera ngayon ng Netherlands para kupkupin siya. Oh. So, sabi pa dito, So, nag-post po nito, isang Pilipino. Yung nagpasimuno po ng na petition na to, isang Pilipino po na taga Netherlands. O, di ba? Ito para paliwanag natin kung ano ba yan, di ba? Petition exercising my rights as Dutch citizen. So, Dutch citizen na pala siya. I wrote the Director General of Dutch Immigration and Naturalization Service a petition letter to block Harry Roque asylum application. So, ito yung mga reason niya. Okay? So, reason niya dito, meron siyang apat na reason. So, sabi dito, there is no basis to accept the asylum request of Mr. Roque as there are no well-funded reason for his claim of political persecution in the Philippines. In fact, as the spokesperson of former Philippine President Rodrigo Duterte, Mr. Roque is affiliated with dominant political parties and forces of Duterte's, which still remain in power and up to this day are highly influential in the Philippine politics. Totoo yun. Bakit siya mag-apply ng asylum sa Dutch, sa Netherlands? Di ba? Kung wala naman talagang reason. Kasi malakas pa rin po ang pangalan ng Harry Roque. Kung kukumpara mo po ito sa mga simpleng mga kababayan natin mga Pilipino na walang kapit sa gobyerno, si Harry Roque po, malakas pa rin po ang kapit sa gobyerno. Kapal ng mukha, di ba? Oh. Yung pangalawa, the asylum application of Roque is a deceptive strategy, panloloko, deception, for him to avoid criminal proceedings such as the current investigations or the potential filing of legal charges in the Philippines in connection with Roque's alleged link to the Philippine offshore gaming operators which have been recently outlawed in the Philippines. Actually, maganda yung mga para at least mga kababayan, hindi nyo na po basahin kapag kayo po ay nag-file ng or pumirma po ng petisyon. Oh. So, pangatlo, to approve or provide asylum to Mr. Roque in the Netherlands would in effect make Dutch institution a party to the intentions of Mr. Roque to subvert a valid probe into the Pogo issues. O, di ba? Aside from his real intentions to disregard Philippine law and Dutch provision on valid asylum procedures, Mr. Roque is using his own advantage asylum benefits and depriving eligible asylum seekers for the same facilities and provisions. O, di ba? O. Self-explanatory naman to eh. Okay, Mr. Roque motive to elude accountability or investigations into his alleged dubious links with Pogo. Ang point dito mga kababayan, di ba? Ang dami pong link na si Harry Roque po ay sangkot sa Pogo at ginagamit niya po talaga itong asylum para po siya po magtago. So ngayon, ang request po natin mga kababayan po sa inyo, dyan po sa nakakapanood po ng video po na to, meron tayong 1,900 po ngayon at sa team replay, hindi natin alam po ilan po yung makakapanood. Yung 16,000 po ngayon na pumirma ng asylum po na yan, para pigilan yung asylum ni Harry Roque, dagdagan po natin. Kasi po,
well, tulungan po natin yung gobyerno natin. Ayun po ang pinaka-point dito. Alam naman po natin na palpak po talaga yung Bureau of Immigration at DFA. Palpak po sila. Kasi po nakatakas po si Harry Roque. Oh, Bureau of Immigration at saka Department of Foreign Affairs. Palpak kayo. Ang palpak ninyo. Nakatakas si Harry Roque. O so ngayon mga kababayan, imbis po na isihin natin yung kapalpakan po ng dalawang ahensya po na yan, sa ngayon po, tulungan po natin yung gobyerno po na to na wag pong magkaroon po ng asylum si Harry Roque po sa Netherlands. Tama, di ba? Pero ang point natin isa pa, no? Sana, kung sino man yung mga tao po dyan sa Bureau of Immigrations na nagpatakas po kay Harry Roque, sana po makulong. Ay, walang bayad, walang bayad. Walang bayad yan, walang bayad. Kung may nakita kayo dyan na $2, ang gawin nyo, i-share nyo na lang po sa Facebook para hindi nyo na po kailangan magbayad ng $2. Kasi may nakalagay dyan $2 eh. Huwag na kayo magbayad, sayang yung $2. I-share nyo na lang, meron dyan option na magbabayad ng $2 or mag-share. So, i-share nyo na lang. Di ba? Oh. So, yan. So, hindi, tsaka mga kababayan, no, kung talagang gustong ipahuli po si Harry Roque, sana itong DILG po natin magbigay ng reward. Di ba? Sana magbigay ng reward yung DILG natin. O, para mahuli. Di ba? Pagtulungan natin to. O. Di ba? O. Saan po pwede pumirma Takero? Dito to. Itong link na to. Ano ko ulit Yan dito po sa nanonood sa akin ng live, 1,800. Ito po yung link. Yan. Ayan yung link. Sa Team Replay, nakalagay po sa comment section at saka sa description. Ilalagay ko po yung link po diyan. Okay? So yan no. So thank you mga kababayan. So maraming salamat po sa inyong lahat. Okay no, so diyan po sa Team Replay no. So sana po kayo po ay pumirma po ng petition para po mapigilan po yung pag-asylum po ni Harry Roque. Okay? So, dyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi naman kalabisan, pa-share na rin po na video po na to. So, thank you mga kababayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. No? Salamat po.